niyan? Ay, sorry, pinapromote. Wala raw tatabi? Bawal, bawal daw tumabi. So, meron pa po ba sa likod? Meron pa pong tatlo rito? Tatlo, anim, pito, walo. Meron pang dalawa doon? Okay. Okay na po tayo, settled na. Nagpapatuloy po tayo sa ating tema na kung saan tinuro ng ating mga pastor sa nakalipas sa mga panahon. Ang team po pa rin natin ay The Missional Jesus. Kagaya po ng binanggit ni Ate Ivy kanina, ito po ay hango sa John chapter 7 verses 33 hanggang 44. But we will be covering actually the totality of chapter 7. What? Chapter 7? Opo, siguro mga 1 oras po tayo rito. Manalangin po tayo. Muli namin pinagkakatiwala sa iyo, dakilang Panginoon, ang pagkakataon ito na kung saan kami ay mag-aaral, makikinig, at sisikapin naming isa pamuhay ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng pagkilos at paggaway at pag-empower ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Aaminin po namin, dakilang Diyos, dumating kami sa simbahang ito, sa panambahang ito, na meron kami mga iba't ibang mga pinanggalingan, pinagdadaanan at iba't ibang mga kabagabagan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, sinasaway namin ang lahat ng mga kabagabagang ito, mga kaisipang hindi makatutulong sa amin para makapag-focus kami sa iyong ituturo sa amin ngayong umaga. Buksan mo po aming mga mata ng pananampalataya. Ang aming isip na patuloy na maging bukas, ang puso namin ay patuloy na maglukuban ng iyong pag-ibig at ng kapakumbabaan upang ito ay mayamang mataniman ng mga katotohanan na nagmumula sa iyo. Give us enough humility, Father in heaven, to accept the truths that comes from you so that we'll be able to know you more, to believe you more, to obey you more, to follow you more. Bigyan mo po kami ng isang simpleng mensahe. Simple na kung saan ay lalapat sa aming mga pangsariling kalagayan at pinagdadaanan. Nang sa ganun ng iyong mga salita ay patuloy na maging buhay at kumikilos sa aming mga buhay. Niluluwalhati ka naming patuloy, dakilang Diyos, sapagkat sama-sama namin itong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang tema po natin ay, ang reference natin, I have said a while ago, ito po ay nagmula pa rin sa John chapter 7, verses 33 hanggang 44. Ini-encourage ko po kayo na buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa chapter 7, either physical Bible o yung pong inyong mga Bible apps, sapagkat titingnan po natin yung patuloy. Ang tema pa rin po natin ay ang The Missional Jesus, but the theme that we'll be focusing for this morning is the Jesus Prophecy. Ano nga po ba yung mga kapahayagan ng Panginoon sa kanyang pagkatao? Medyo maglalakbay po tayo ngayon. Kaya kung medyo mahihirapan kayo, hinga-hinga lang, ano? Kasi magpapasimula po tayo sa Galilea, pupunta tayo sa Jerusalem, and eventually papasok tayo sa templo. Okay po ba yon? So, nasa Jerusalem pa po tayo ngayon. At ang pangunahing event na pangyari po during this time, ito po yung tinatawag nating the Feast of Tabernacles. O yung tinatawag na the Feasts of Booths. O sa Hebreo, ito po yung Sukkot. Okay? Medyo mahirap po ba? Huwag po kayong mag-alala. Pwede ko kayong matulungan ni Google. Okay. Matuloy po tayo. Ano po ba itong the Feast of Tabernacles? Ang the Feast of Tabernacles po, hango po ito sa Deuteronomy chapter 16. Makikita niyo po dyan sa chapter 16. And yung other verses, makatutulong din po niyan para mabigyan kayo ng ibang kaalaman. And sa Leviticus chapter 23, verses 34 hanggang 44. O di parang kapareho lang ng binasa natin kanina. Ito po ay 8 araw na selebrasyon na kung saan sa taong ito, sa mga Israelita, mag-uumpisa ito sa October 6 hanggang October 13. So kung meron kayong visa, alam ko ang Pilipinas, wala nga palang visa na hinihingi pag pupunta kayo ng Israel. Bakit? Assignment niyo yun. So pwede kayong pumunta ng Israel, and if you like, to join them in the celebration of the Sukkot or the Feast of Tabernacles. Ano po bang itong Feast of Tabernacles ito? It is one of the 3 very festive na gawain po sa Israel. Ito po yung pagkakataon na kung saan yung mga Israelita
from all over the world or from all over the places that they have been to, babalik po sila sa Jerusalem. Para silang pilgrimage. Maglalakbay sila doon, di ba? Pagkatapos po noon, they'll be putting up tents. Yung mga Boy Scouts at mga Girl Scout, alam ko kayo po ay naranasang sabi ni Kuya, yes, opo. Marunong po ako magtayo ng tent. Nakatulog po ako sa tent. Kahit mainit ang tent. Pag umulan, pumapasok din yung ulan sa loob ng tent. Ganun po ang ginagawa nila. Nagtatayo sila ng mga tents, although may mga bahay na sila, but in front of their houses, they are putting up tents in remembrance of what they have experienced, of what formerly the Israelites experienced when they came out of Egypt. Okay? So medyo historical po tayo ng konti ngayon. Pagkatapos po nun, sinasabi po doon na ito po ay isang reminder that throughout the 40 years of the tribe of Israel wandering around wilderness, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Meron silang provision na the pillar of fire pag sa gabi, at meron silang pillar of clouds sa umaga. At doon po nagpasimula rin yung tinatawag nating delivery. Meron silang heavenly delivery ng food in the form of manna, and afterwards, nadagdagan po yun. Meron pang quail, manna at pugo. Sabi nga, skyflakes at pugo. Hindi po yung kwek-kwek, ha? Yun po yun. And eventually, it is a reminder for the tribe of Israel that there is this promise from the Lord that the Lord will be coming sa Israel. And eventually, time will come, He'll be rallying itong mga Israelites and all those who believe in Christ, that eventually He'll be bringing them to the place He has prepared for you and for me. Okay pa po ba tayo? Gising pa tayo? Kung makakatulong ang katabi ninyo, pabayaan nyo lang. Huwag nyo lang hayaang tumulo ang laway sa tabi nyo, no? Okay, magpatuloy po tayo. Ito pong feast na to, very hesitant ang Panginoon to come. Sabi ng kanyang mga kapatid, kung makikita niyo po sa unang mga 7 talata, sa chapter 7, nandito, kasama ko po ba kayo na binahanap ang verses 1 to 7? Yan. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, tara, hello, Joe, let's go and attend the feast. Party-party tayo doon. Ang sabi ng mga kapatid niya, tara, punta tayo doon. Ang sabi ni Jesus, hindi ako po pwedeng pumunta doon. Ano po bang dahilan kung bakit hindi siya po pwede doon? Actually, bakit nga ba ini-encourage yung kanyang mga kapatid ni si Jesus na pumunta doon? Naalala niyo yung mensahe last week? Ang sabi ni Pastor Joms, di ba? When he was preaching in the areas of Galilee, masyado po kasing mapanakit yung po mga salitang binitawan ng Panginoon. And what happened? Many of His disciples, ano nangyari? Parang nakalimutan nila. Pastor Joms, ulitin natin. Many of them abandoned the Lord. They stopped following the Lord. Ang dahilan, masyadong nasaktan yung kanilang fried chicken, na-offense sila. So ang sabi ng mga kapatid ni Jesus ngayon, gusto mo maging, ito kakaibang pananaw, sabi ng mga kapatid niya, gusto mo ba maging popular? Walang popular na tao na nagsusumiksik sa isang sulok. But rather, if you want to be popular, let's go to Jerusalem. There is a feast happening there. Baka sakaling mabawi natin yung mga disciples mo na hindi na sumunod sa iyo. Di ba tama naman? Sa punto de vista ng isang tao, okay yun. Pero sabi ng Panginoon, no, it is not yet my time. Bakit nga ba gusto ng kanyang mga kapatid na sumikat siya? Well, whether you like it or not, sa punto de vista ng isang pangkaraniwang tao, kapag ikaw ay sikat, marami kang followers. Di ba? Sabi nga sa FB, saka sa Instagram, ilan ang followers mo? Ngayon, pag marami kang followers, po pwedeng i-monetize yan. Pero during that time, po pwede rin pong i-monetize yan. Sapagkat pag popular ka, pag marami kang followers, syempre, yung mga kapatid ni Jesus, ba, gusto mong makausap yung kapatid ko?
daan ka muna sa akin. Gusto mo mapagaling ng kapatid ko? Punta ka muna sa akin. Ang lagay ba naman? Paano kang mapapalagay? Gusto mo mong malagay? O anong ilalagay mo? Whether you like it or not, yung pong pananaw ng kanyang mga kapatid, nandoon po sa puntong yun. So sabi ng Panginoon, well, mga bro, it is not yet my time. Sawi, luhaan, yung kanyang mga kapatid, sabi na, akala ko kikita na tayo. Akala ko sisikat tayong muli. Akala ko mababawi natin yung mga nawalang disipulo ni Jesus. Pero sabi nila, well, in compliance to the traditions and practices of the Hebrew, we will go there. Sabi ni Jesus, mauna na kayo, it is not yet my time. But after the Lord Jesus Christ, umalis yung kanyang mga kapatid, pumunta rin siya doon. Kaya lang, sabi doon ay, secret, parang nag-disguise ang Lord. Secretly, He came to Jerusalem. Bakit na ayaw niyang pumunta doon? Primarily, His time is not yet done. But secondly, the most important thing is, siya po ay wanted ng mga Jewish leaders. Okay po ba? Are you still with me? So, iiwanan natin ang Galilee. Magbibiyahe na tayo sa Jerusalem. Pansinin po natin, why was he hesitant? Because Jesus became the public enemy number 1 ng simbahan. Bakit? Sapagat may ginawa siya noong chapter 5, during the Sabbath day, sa templo. Ano ang sabi doon? Sabi nga ni Pastor Joms, pinagaling yung isang lalaking after 37 years of being paralyzed, pinagaling siya ng Panginoon. When? During the Sabbath day. Bakit hindi po pwede sa Sabbath day? Sapagat ipinagbabawal ang magtrabaho during the Sabbath day. And because he did that, sabi ng mga Hudyo, dapat kang patayin. You broke the law. The most important law, not working in the Sabbath. Ang sabi doon, ang kanyang kaparusahan, mamamatay ka. Ang sabi nga po sa verse 1, sabi doon, the Jewish leaders there were looking for him, were looking for a way to kill him. O, di ba? Ito po ay murder. Hindi po ito homicide kasi pinagplanuhan. Verse 19, ang sabi doon ni Jesus, why are you trying to kill me? When he was talking to the Jewish crowd. And on verse 30, sabi doon, at this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. Ilang beses pong binanggit yan sa chapter 7. No one had tried to lay a hand on him because it is not yet time. And because of that, ang sabi po doon, Jesus became public enemy number 1. Sapagkat siya ay public enemy number 1, yung mga pulis pang kalawakan, yung mga pulis pang simbahan, inutusan ng mga Jewish leaders, tandaan si Jesus, hanapin si Jesus, sapagkat alam ko, pupunta siya dito sa Feast of Tabernacles, being a true-blooded Jew. So everybody is in the lookout. Yung mga temple guards, yung mga temple police, and even the people themselves, they were on the lookout for Jesus. Ang sabi po doon, tingnan ko lang po dito, yan. He is trying to, hindi ko mabasa. Yan. Talaga pong ganyan, panagkakaedad. Hindi lamang po pumunta ang Panginoong Jesus doon, but during the time, in the middle of the feast, ang sabi ng mga Hebrew during this time, he was there, openly, boldly, teaching and preaching. Kaya ang sabi ng mga tao doon, pre, akala ko ba ito yung mama na kung saan wanted ng mga Jewish leaders at saka ng mga temple police? Bakit ito? Nagtuturo, oh. Hindi lang nagtuturo, nagpipreach pa. Hindi lang doon sa sulok, sa gitna pa. Ang kapal naman ng mukha nito. Sino ba padrino nito? Sino ba ang backer nito? Sa pangkaraniwang panalita ngayon,
Sino ba ang nakapatong dito? At ang lakas ng loob. Di ba? Parang yung mga DPW, ay, sorry. Di ba? Ayan, nakituloy yung bandar. And eventually, Jesus gate crash the party. Ano po yung party? The Feast of Tabernacles. Ano po ang title na bakit umuulit? May sariling isip. Ano po ang title natin? Basahin po natin. Title natin, read. Palagi ko, hindi niyo makakalimutan yan, di ba? Medyo kontrobersyal, di ba? Jesus, the party gate crusher. Ano po ang ating tinatawag na main idea, yung proposition natin? Lalapit ako, baka hindi ko ulit mabasa eh. Ang sabi po doon, like Christ, tayo po mga Kristiyano, who brings the message of salvation to communities, to our communities, are in effect gate-crashing Satan's party. Bakit? To free men and women from their sins. Paano? By believing, by following in the name of the Lord Jesus Christ. So, nasa templo na po tayo. Iniwan na natin ang Galilee, pumasok tayo ng Jerusalem, and eventually, nasa templo na po tayo ngayon. Ano po ba yung tinatawag nating dahilan? Bakit nga ba nag-gate crash ang Panginoon? Meron siya mga declarations about Himself. At kung inyo pong ito matamang pinakinggan kanina, binasa ni Ate Ivy, ito po yun, una. Ang sabi doon, His teachings are from God. Diba? Yun ang kanyang unang declaration. I am teaching you, but the things that I'm teaching you, it is not from me. Ito ay mula sa Diyos. In order for you to understand the will of God, and alam ko, gusto rin niya namang maunawaan ang kalooban ng Diyos, ang sinasabi doon ng Panginoon, one must obey God. Gusto niyo bang maunawaan anong kalooban ng Diyos sa buhay niyo? There is only one thing. We must obey God. Bakit walang paglago sa buhay Kristiyano? Tingnan natin ang ating level of obedience sa Panginoon. One of those controversial things, ang sinasabi niya sa mga Hudyo, ang tinuturo ko, hindi galing sa inyo. Tinuturo ko galing sa Diyos. So in effect, he was claiming, I am from God. Di ba controversial? Secondly, ang sabi niyo, I am from God. I know who sent me, and he will be going back to God, the one who sent him. At ang sabi nga doon, pupunta ako sa isang lugar na kung saan hindi niyo ako mahahanap at hindi niyo ako pwedeng sundan. Ang sabi tuloy ng mga Jewish crowds, ang mga Jewish leaders during that time, pare, saan naman pupunta itong lalaking ito? Matapos tayo sabi niya, aalis daw siya. Pupunta siya sa isang lugar na kung saan hindi natin siya pwedeng masundan at hindi natin siya pwedeng makita. Pwede kaya na kaya siya aalis sapagkat pupunta siya doon sa lugar na kung saan may mga Hudyo at mga Hebrews na kung saan magtuturo siya. And probably even the Greeks, he would be teaching them. Kaya lang, saan kaya yun? So, diba? Kontrobersyal. Ang sabi niya, yung kanyang teachings, hindi sa kanya. And then secondly, yung kanyang prophecy about himself, I am going back to God, the God who sent me to teach you. So in effect, sinasabi niya sa mga Jewish leaders and sa mga religious leaders, hindi ako taga rito. Hindi niyo ako ka-level. I'll be going back to the place where I originated from, which is the place where God is. Thirdly, ang sabi po doon, ang sabi niya towards the end of the Jewish celebrations ng Feast of Booths, ang sabi niya, with a loud voice, he called out to the congregation, to the people, and he was saying, kayo, ng mga nauuhaw, lapit kayo sa akin, paiinumin ko kayo ng isang tubig na buhay na hindi lamang ito tutighaw o tutugon sa inyong mga pagkauhaw, bagkus hindi lamang yung pagkauhaw na pagsikal, but yung inyong mga pagkauhaw na spiritual, tutugunin ito.
At hindi lamang ito for that one time big time na iinom kayo ito. But rather, it will be with you forever because it will be a spring of living water flowing from within you. Well, in effect, sinasabi po ng Panginoon dito, during this time po kasi, ang isa po sa mga paraan na ginagawa sa Feast of Tabernacles, yung po mga religious leaders, babalik tayo uli sa Pool of Siloam. Kumukuha sila ng tubig doon. Dinadala po nila yun papunta sa altar at ibinubuhos po nila yon sa altar. Bakit ibinubuhos ang tubig? Sapagkat alam natin ang tubig lumilinis. Ang tubig tumutugon sa ating mga uhaw. Symbolically, bakit ito ibinubuhos sa altar? Sapagkat nililinis yung kasalanan na ng mga tao. Kasalanan nyo, kasalanan ko, yung po yung tubig na yun. Secondarily, yung pong tubig na to, it symbolizes also the working of the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng tubig na to. Pero ang sabi po sa banal na kasulatan, kung nabasa niyo po iyon, ang Espiritong ito bababa sa inyo kapag ako po ay bumalik na sa langit. This is not yet happening. Kasi hindi pa siya bumabalik sa langit. Pag-akat ni Jesus sa langit, bababang banal na Espiritu. Right now, the Holy Spirit is the one living, teaching, guiding each one of us, those who have placed their faith in the name of the Lord Jesus Christ. Gusto niyo po bang ma-experience sa paggalaw ng Banal na Espiritu sa buhay ninyo? Simple lamang po yan. Believe and follow in the name of the Lord Jesus Christ. So ayan po yung mga declarations niya yan. Because of these declarations, binabangga niya ngayon yung celebration, yung paniniwala ng mga Hudyo during that time. Imagine that meron kang party sa bahay mo, pero lahat kayo on the lookout sapagkat baka dumating yung tinatawag ninyong pasawayin yung kamag-anak, pasawayin yung kaklase, o pasawayin yung barkada, o yung scammer ninyo na mga na barkada o kapamilya, o yung merong, di ba? Sabi nga, may mga kilala talaga tayo na medyo iba ang hugot at iba ang hubog. Na parang medyo ang tapang ng apog na ipakita ko ng mga pagmumukha sa ating kalagitnaan in spite of the things that they have done. Sa punto pong yun, yung po ang pakiramdam ng kabuuan ng Jerusalem community. More so, yung pong mga Jewish leaders at saka po yung mga chief priests. Sapagkat sa amin ang saya-saya dapat nito pero during this time, parang yung isang mata nagsasaya, yung isang mata on the lookout. Parang, andyan na ba si Jesus? Andyan na ba siya? Sino na ba siya? Andyan na ba? Sino ba yung Jesus na yan? Hindi sila makapag-party-party. Okay pa po ba tayo? Okay. Pwede pong maghikab. 3 things that Jesus did when He gate crashed. Una, He disturbed. Ginulo niya. Pangalawa, He divided. Hinati niya. And pangatlo, He discredited. Kung sino-sino po yan, pag-aralan natin. Okay na po ba? Na-screenshot na po ba? Nakaka-20 minutes na ako. Okay, He disturbed. What did He disturb? Yung pong the festivities. Paano po niya ginulo yan? Ginulo niya sapagkat hindi lang po siya by showing up, by publicly teaching, and by publicly preaching in the temple courts. Alam mo na nga na ikaw ay church enemy number 1. And yet, nagpakita ka pa doon. Alam mo namang on the lookout yung mga pulis na pangsimbahan. Buti lang, wala tayong pulis dito sa simbahan. Ano? Meron ba tayong mga pulis pang simbahan dito? Pero during the time, meron sila mga temple police. Parang isang simbahan na kilala ko, meron silang sariling force, yung the Swiss Army, who is guarding yung kanilang vicinity and the person na nandoon. Pero dito sa atin wala because we have the Holy Spirit who is guarding each and every one of us. Okay. He disturbed the festivities. Gusto niyo ba yung party ninyo ay guguluhin ng sino-sino lamang? Hindi pa gusto natin pag-party-party? Yes, party-party. Yung mga kabataan nga, ang sabi ng mga kabataan, gusto ko doon, bakit masaya doon eh? Pag hindi masaya, ay ayoko dyan. Gusto ko doon sa masaya. Gusto ko doon sa may pagkain. Gusto ko doon sa maraming ilaw. Gusto sa maraming kulay.
At walang chill-chill lang tayo. During this time, hindi sila makapag-chill-chill. Kasi nga, itong taong public enemy number 1, he is there. Teaching, preaching, openly. Saan? Sa temple mismo, sa temple courts. May imagine niyo ba si Pastor Jojo nag-preach dito? Pagkatapos mayroon isang tatayo doon, mag-preach ng kakaiba? Anong pakiramdam ninyo? Hindi ko ma-judge ang pakiramdam ninyo. Pero kung ako yun, feeling ko pag nagpipreach si pastor dito at may tumayo doon, nagpipreach ang kakaiba, siguro sabihin ko doon, pre, usap tayo sa likod. Doon tayo. Kasi para hindi tayo makaistorbo. Okay ba? He disturbed the festivities. Secondly, he divided. Ano po yung dinivide niya? He divided the people. Paano niya po dinivide yung mga tao? Because people during that time, ang dami nilang mga pananaw tungkol kay Kristo. Ang sabi ng iba, ang sabi doon, sa verse 7, verse 12, ang sabi doon, among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, he is a good man. Mabuting tao. Ang sabi nila, hindi bre, malabo ka dyan. Pare, scammer siya eh. He is a con man. Diba? Dalawang kaisipan. Good man, a con man. Secondly, ang sabi doon, he is a demon possessed. Sabi sa verse 4, sa verse 20, sinasabi kasi ng Panginoon, kayo, mga Jewish leaders, kayo mga Jewish teachers, nagtuturo kayo, pero hindi kayo sumusunod sa pinagtuturo ninyo. Bakit nga ba ako na-accuse? Why are you trying to kill me? Is it because I healed a paralytic man during the Sabbath? Pero have you forgotten na kapag sa seremonya ng mga Israelita sa kanang mga Hebreo, kapag po your son, if it is time for your son to be circumcised, and it happened to fall on a Sabbath day, what are you doing? You're still proceeding circumcising the boy because this is under the law. Isn't it you are instead also breaking the law? Isn't it that you and I, both of us are breaking the law? Because you're following the Mosaic law. Ang sinasabi ng Panginoon, yung Mosaic law, ito lang yan eh. Pero yung sistema ng pagtutuli para po sa mga lalaking Hebreo, ito ay nagpasimula pa nung panahon ni Abraham. Naalala niyo po ba yon? The Abrahamic law preceded way back before the Mosaic law. Ang ginagawa po nila ngayon ay yung Mosaic law, the Torah. Okay po ba tayo? Kaya ang sabi niya ng Panginoon sa kanila during that time, at dahil sa ginawa ko ito, bakit niyo ako gustong patayin? Ang sabi ng mga taong to, nahihibang ka ba? Sino gustong pamatay sa iyo? You are demon possessed. Kaya sabi ng mga tao, tatlong kaisipan, he is a good man, he is a con man, and he is a man possessed by the devil. Pwede ba yun? Fourthly, sabi doon sa verse 40, surely on hearing these words, some of the people said, surely this man is a prophet. So apat na po yun, ha? Good man, con man, demon possessed, a prophet. And then lastly, ang sabi po noon, sa may verse 44, 41, others said, he is the Messiah. Ito pong iba't ibang pananaw sa Panginoon during those times. Hindi ko po alam ang inyong pananaw sa Panginoon. How do you understand and how do you view the Lord Jesus Christ at this point in time? Maaaring iba sa inyo, tingin lang sa Panginoon, Christ is a good man. He is a prophet. But I think not many of you would be saying, Jesus Christ is a demon-possessed person. Neither he is a con man. To me, and to most of the people here who knows the Lord Jesus Christ, we consider him, we take him as our Messiah, as our Savior. Naway tumawid po yung ating pagkakilala sa Panginoon, hindi lamang po dun sa superficial na pagkakilala natin, but rather matawid natin yung sitwasyon na kung saan we ourselves would be claiming for our lives that he is my Messiah. Thirdly, he discredited the religious leaders.
Yung po mga religious leaders and their teachings, he discredited them. Bakit po niya discredit po yon? Ang sabi po doon sa verse 15, where did this man, where did this Jesus get his teachings or his knowledge? Ang sinasabi ng mga tao during that time, saan ba kilala natin itong Jesus na to eh? Di ba? Saan siya nag-aral? Nakatapos ba ito ng senior high school? Sabi nga ng isang kanta grade 1 lang ang tinapos ko. Pero pala ako marunong namang read and write ang Panginoon during that time because he was able to read the scroll in one of his events sa temple. Pangalawa, hindi nga ito umatin na tinatawag nating Jerusalem Mosaic School of Law. Hindi siya umatin nun Tayo umatin tayo nun. Ikaw, naging kaklaseng ba si Jesus? No, hindi ko naging kaklase yan Baka nga, hindi nga, kahit nga dropout, hindi dropout yan So ang sabi nila, they were so amazed saan kinuha ng taong ito yung kanyang natututunan. Because he's speaking better than ourselves. He's expounding the law more than we can do. Sabi doon sa verse 21 to 24, Jesus was telling them to know your law. Marami tinuturo si Jesus. Basahin niyo po sa verses 21 to 24. And he was telling the religious leaders, kayo, tagapagturo kayo ng batas. Pero you do not know your law. And then eventually sa verse 46, nung inutusan po yung mga pulis pang simbahan na huliin si Jesus, ang sabi ng nung bumalik po yung mga pulis pang simbahan, ang sabi ng mga religious leaders, nasaan yung pinahuhuli ko sa inyo? Ang dami-dami ninyo, hindi nyo malang nabitbit ang isang tao. Isang tao lang ninyo, ang lalaki ng katawan ninyo Sayang mga pinapasweldo namin sa inyo. Ang sabi ng mga pulis pang simbahan, hindi namin siya mahuli. Bakit? Because this guy, he spoke better, he taught better, and we have heard no one the way he shared and he spoke these words. Eventually, sinasabi ng mga pulis pang simbahan, you know what? Panis kayo Panis yung tinuturo nyo kaysa sa lalaking ito. Ibang level. Yung level nyo, eto lang ang level niya, eto. So in effect, sinasabi sa mga religious leaders, wala kayong kwenta. Those are the things that Jesus referred to sa mga religious leaders during that time. He totally and utterly discredited their authority, their teaching, and their influence in their community. Ulitin lang po natin yan, 3 po yun. He disturbed, he divided, he discredited. Okay pa po ba kayo? Yes. Hinga muna ako, napapagod na ako. Moving on. So nasa templo na po tayo Bakit nga po ba nahihirapan ng mga tao na sumunod sa Panginoon? Ang theme natin for the past months, the missional Jesus. You and I, kinakailangan po tayong hindi sapat inuutos sa mga pastor. Hindi sapat pag hindi kayo naalala ko po sa seminary during that time, lalabas kami pag weekend sa aming seminary, pumunta kami sa aming mga Christian churches, Christian services, at pag uwi namin ng Lunes ng umaga, bago kami pumunta sa aming klase, pupunta kami sa tinatawag naming Office of the Student Ministries. Anong gagawin namin doon? Kinakailangan mag-report kami, ikaw ba'y nagturo ng Sunday School? Opo, isa. Ikaw ba'y nag-share ng gospel? Opo, ilan na na-sharean mo? Isa. Ikaw ba'y nag-share ng gospel track? Opo, ilan? 50. Uy, dami, no? Ikaw ba ay nag-preach? Opo, isa. Ikaw ba ay nag-visitation? Opo, ilan ang nabisita mo? 5. Hindi ka naman nakalima, umattend ka lang ng party. Kasi may birthday ng young people. O, 5, di 5. O, di ba? Ang sarap, di ba? During that time, marami po tayong nahihirapang mga tao So sabi doon, bakit nga ba nahihirapang trabaho natin yan gawain natin yan Hindi naman tayo require ni pastor na, pag Lunes o pag Linggo ng umaga, bago kayo makapo dyan, maglista kayo ng mga pinagagawa nyo during the week. Ano mga accomplishments ninyo? Why do we find people having this difficulty in believing and following the Lord Jesus Christ? Una, over-familiarity. They were over-familiar with Jesus Christ. Bakit po? Because they already knew kung sino po itong family member na to.
Kagaya po ninyo, di ba? Kagaya ng binasa natin kanina. Ang sabi po ng mga Jewish leaders, hindi po pwede na magkaroon ng Messiah o tagapagligtas na manggagaling sa Galilee. Kilala natin itong lalaking ito eh. We know his father, si Jose na namatay. Tama po ba? Si Maria, yung nanay niya, nag-asawa yan eh, nagkaroon ng mga anak. Kaya si Jesus meron siya mga half-step brothers and sister. Okay ba? Anong trabaho itong si Jesus? Karpintero, kasi ang tatay niya karpintero. Anong pinag-aralan niya? Hindi nga natin alam kung kumatin nga ng college yan eh. Basta alam natin mahusay siya sa tinatawag na technical vocation, kasi karpintero eh. Okay? Alam natin ang family tree nila. Alam nga din natin kung ano yung sikreto ng pamilya nila eh. Kaya bakit tayo maniniwala diyan kay Jesus? Alam nga natin saan pinanganak yan eh. Ang sabi nila, sa Galilee. Pero nakakalimutan po ba ninyo? Ang sabi nila kasi, the Messiah would be coming in the city of David. Bukas September 1, lalabas na si Jose Marichan. At kakanta naman tayo mga Christmas songs. Nakalimutan ba natin anong sabi doon sa kanta? Saan ipapanganak ang Mesiyas? Saan siya pinanganak? Sa sabsaban, sa lupain ng Ano daw po? Saan? Sa Bethlehem. Sa isang sabsaban, sa Bethlehem, in the city of David. Diba? The religious leaders, the Jewish leaders, they totally forgot their law. They forgot their history. Ang sinasabi nila, taga-Galilea yan eh. Hindi pwede maging Messiah yan. They have forgotten yung lineage ni Jesus that in the history, sapagkat sa census sila, si Jose, si Maria, bumalik sila sa Jerusalem sapagkat si Jose ay siya kabahagi ng linya ni David. So he has all the right, Jesus has all the right to claim his lordship, his being Messiah, he being under the line of the kings. In the city of David, a Savior is born, and you would call his name Emmanuel. Okay pa tayo? Nahihirapan ng mga tao because over familiarity. Kayo po, nahihirapan din kayo, di ba, na mag-share ng gospel, lalo sa pamilya ninyo? Nahihirapan tayo mag-share ng gospel sapagkat hindi nila matanggap itong lalaking itong pagkatamad-tamad-tamad. Tamad gumising, tamad mag-aral, tamad ng maligo. Eto, mag-share ng gospel. Totoo ba ito? Maniniwala ba ako dito? O ini-scam lang ako nito? Again, naalala ko na naman po nung bago akong Kristiyano. Kasi ako po yung naging Kristiyano sa pamilya, una akong naging Kristiyano sa community namin. Ang sabi sa akin ng mga magulang ko, sinasayang mo ang buhay mo. Pwede ka maging lawyer, pwede ka maging engineer, pwede ka pumunta sa academy. Kasi ang husay ko daw mga tuwiran. Hindi sila manalo sa mga tuwiran ko. Patawarin ako ng Diyos. Pero mahusay daw akong mga tuwiran. Kaya sabi na, pwede ka maging lawyer ka na nga lang. Pero ang sinasabi doon, in spite of the fact that I have followed the Lord, instead of me pursuing engineering course, law, or military something, ginamit ako ng Diyos. Pasalamat ako sa Diyos. Sapagkat during this time, i-claim mo na during this time, doon po sa community na yon, 3 po ang naging pastor. Yung isa nga umuwi na sa Panginoon. Yung pong 4 na pamilya na nakapaligid sa bahay namin, lahat po yung naging Kristiyano. Naging member sila ng church. Nasa US na po yung iba, member pa rin sila ng church. Huwag po nating sabihin na yung ating pagkatao, hahadlang ito para hindi tayo makapag-share ng gospel. Kalimutan po natin sapagkat ang sabi ng Panginoon, binago na kita eh. Si Kristo na ang bahala sa atin. Ang hinahamon lang sa atin ng Panginoon, you open your mouth, you speak the word of God, you share the gospel, and let the Spirit of the Lord move His way. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, the Lord, His word, will not return to Him void. Unless meron tayong ibang kaparaan at motibo bakit ang share ng gospel na kagaya ng sinasabi ng mga kapatid ni Jesus. Okay pa po ba tayo? Kaya ang hamon po doon mga kapatid,
kung mapapansin po ninyo, towards the end, kung kayo'y makakatawid pa ng after pa ng chapter 7, eventually, some of the brothers of Jesus Christ became His apostles. Totoo ba yan? Kausapin niyo si Google. Secondly, peer and community pressures. Ang sinasabi po dito, sa verse 12, are you believing a con man? If you believe this Jesus Christ, ang sabi sa verse 49, you will be part of those community na merong sumpa. Peer and community pressure. Feel na feel ko yung bang damdamin nung mga pulis pang simbahan nung sinabi nilang, hindi namin hinuli kasi ang husay magsalita ng lalaking ito At talagang we have heard no one speak, preach, and teach like this person. In effect, he is better than all of you. He is better than kung sino pa man sa inyo mahuhusay na preacher. Pero ang sabi ng mga Jewish leaders sa kanila, maniniwala ba kayo sa kanila? Nakita nyo ba kami sa aming mga Jewish, aming mga chief priests and Jewish leaders? Meron ba sa amin naniniwala sa kanya? Kung walang naniwala sa amin, bakit ka maniniwala? O, di ba? Peer pressure. Naalala ko, sabi ng aking lolo, nung sineshare ko ng gospel, o ikaw, minura ako ng lolo ko. Nabuhay na ako sa relihiyon na to, dito rin ako mamamatay. Kaya tigil-tigilan mo yan. Bible, nakakasira ng ulo yan. O, di ba? Sinabihan din naman kayo nakakasira ng ulo ang Bible? Sa edad kong 61, hindi pa nasira ang ulo ko dahil sa Bible. Nasira ang ulo ko kasi kasi may mga bagay ako pinagagawa na ako may kagagawan. Kaya medyo nasira ang ulo ko. Cutting classes, nag-cutting classes ako. Uminom-inom ng high school, oo. Tumikim ng damo, oo. Kasi nga daw ay man eat grass. Kaya we smoke grass. Peer pressure, community pressure. Tawag nga sa akin, Father Dolpo. O, di ba? Parang meron kong marka sa mukha. Father Dolpo. Pressure. Di ba? Ngayon sa Facebook, anong status mo? Bible ganyan, Christian. O, sige. Ex ka sa akin. Unfriend. Unfollow. Being a human being, being a social being, ayaw nating, sabi nga, no man is an island. Gusto natin meron tayong mga friends. Pero ang sabi ng Panginoon, sino ba mas better na friend? Are you friends with the Lord or are you friends with the world? Mga magulang, ang hamon ko po sa inyo, ang hamon ng liderato ng simbahan sa inyo, yung po mga kabataan natin, ilapit natin sila sa mga magiging kaibigan nila dito sa simbahan. Kaysa magkaroon pa sila ng kaibigan na nasa labas, pagtiyagaan nyo na po yung mga tao dito, yung mga kabataan sa simbahan. Matatakaw po yan. Maiingay. Di ba? Pero okay naman yan. Di ba? Happy-happy lang yan. Okay na kung sila makakasama, kaysa naman yung mga kasama ng mga anak ko, kakaiba. Kaya nga during those time na yung mga anak ko na sa Pilipinas, yan, si Josh, si Yasha, laman po ng bahay namin yan. Nag-overnight sa bahay namin yan. Kasama sila Pau-Pau saka sila Junjun. Di ba? Hanggang sa Sambal, dinadala po namin yan. Takot lang po ng mga tao doon pamasukin yung bahay namin. Ang lalaki ng mga lalaki nakahiga doon sa sahig. Di ba? Are you feeling the pressure of the community and your peers? Huwag tayong mahuwala ng loob, mga kapatid. Kinakailangan gawin natin ito. Mag-preach tayo ng gospel because eventually, some people will be believing this message through the working of the Holy Spirit and they themselves would acknowledge He is the Messiah. Thirdly, the influence of religious leaders and authorities. Again, babalik po tayo dito. Ang sinasabi po doon, ang lolo ko ganito, ang tatay mo ganito, ikaw dapat ganito ka. Ang lolo mo hindi born again. Yung lolo ng lolo mo hindi rin born again. Ang tatay mo hindi born again. Ang mga uncle mo hindi born again. Ikaw, hindi ka rin dapat maging born again.
Otherwise, magiging burn again ka. Diba? Kaya po marami sa atin, because na-pressure tayo sa pamamagitan po ng mga bagay na to, kinalimutan natin yung ating pagiging born again. And rather, we return to our former status, we are born again. Marami na po tayo nakasamang Kristiyano, mga kabataan dito. Ilang beses na kami nag-youth camp sa Baguio. Marami ako na under sa aking small group, Bible study group. Out of the 10, isa, dalawa. Pero praise the Lord for that. Sabi ng langit, isa man lang ang makakilala sa Panginoon. The whole heaven is rejoicing. Okay na po yun. Kaya mga kapatid, huwag tayo manghinawa. Go, go, go lang tayo dyan. Huwag tayo magpa-influensya. Kung talagang alam mong ito ang tama, panindigan mo. With all due respect. Hindi naman po pwedeng, we can agree without being disagreeable. Pwede naman tayong mag-share ng gospel with much respect. The more na dapat maging respectful tayo, especially for sharing the gospel to people older than us. Gamitin natin ang teknolohiya para mag-share ng gospel. Gamitin natin yung galing natin. Mahusay ka bang magsalita? Gamitin mo yan. Mahusay ka sa mga PowerPoint? Gamitin mo yan. Mahusay kang kumanta? Kantahan mo sila. Mahusay kang sumayaw? Pwede bang sayawan mo rin sila? Hindi ka pa yata ma-imagine yun. Sumasayaw ka sa kanila habang nagsishare ka ng gospel, di ba? Mahusay kang magandang pagkain? Sige, pakainin mo sila habang kumakain sila, habang ngumunguya sila, hindi sila makapagsalita, mag-share ka ng gospel. Tingnan natin kung makakapagsalita sila dyan, di ba? Ako po, pag nag-meeting ako sa school, pakakainin ko sila. Kapag ngumunguya na silang lahat, tahimik na, di ba? Saka ako mag-meeting. Walang magsasalita kasi magsalita sila, mabubulunan sila. Di ba? Mag-share ka ng gas, musik ka magluto, pakainin mo sila. Masarap na pagkain. Pag kumakain na sila, yan. Bakit ako naging Kristiyano? Dahil sa katakawang ko. Kumakain ako ng pakwan. Habang kumakain ng pakwan, sinesara ng gas. Di ba? Ang galing-galing. God can use that. Simpleng bagay. Hindi sinasabi ng Panginoon, mag-extra effort ka, no. Ang sabi ng Panginoon, anong nasa kamay mo? Kagaya ng kamay mo, what is in your hand? Tungkod. Sige, gamitin mo yan. Anong meron ka? Hindi hinap ng Diyos yung wala sa'yo. Kung anong meron ka, gamitin mo. Mag-share ka ng gospel. Okay pa ba tayo? Gising pa ba tayo? Okay. The Feast of Tabernacles, this is the fulfillment of, this is being fulfilled by the Lord Jesus Christ, whether we like it or not. Babalik tayo ulit dun sa party na yun. Because ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, itong katawang taglay-taglay ko, itong katawang taglay-taglay natin, these are all temporary. Bakit tayo nagtatayo ng tent? Bakit tayo natumitira sa tents? In order for us to be reminded and continually be challenged that tayo, sa mundong ito, kagaya nga sinasabi ni John Bunyan, we are just pilgrims, travelers on this earth. Kaya lang nakakalimutan natin na kuminsan parang wala na tayong patutunguhan, kaya nagtatayo tayo ng mahaling mga mansyon. Di ba? Bumibili tayo ng katutak ng mga properties. Nag-iipon tayo ng katutak na kaperahan. Okay yung may pera, gamitin mo para sa pag-iebanghelyo. Pero yung para lang sa sarili mo at parang dito lang wag. Tumawid tayo doon, lumagpas tayo doon. Sabi doon, Jesus, this is the human body. Bibigyan tayo ng Diyos ng binagong katawan. Glorified body. Na kung saan ang puno natin, sabi nga ng isang awitin, mansion over the hilltop. Bahay ko doon, ang lalakaran mo ginto. Ang mga walls niya, mga haling mga bato. Tinalo pa yung mga bahay ng mga kontraktor. Di po ba? Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailangan mag-aircon kasi pareho, mas komportable yung buhay doon eh. Hindi kailangan natin magutom kasi ang daming pagkain doon, I believe. Hindi natin sabi kung sa matulog, pwede ka matulog. Ay matulog, pwede ka hindi matulog. Yung ating imagination, that's our boundary. Kung mababasa nyo ang Revelations, our imagination is our boundary. The words are our boundaries. But it goes beyond the words. It goes beyond the expression. It goes beyond our imagination. Kaya wag tayong manatili dito, mga kapatid. Meron tayong pupuntahan doon sa hinaharap. At yung pong sinasabi ng The Feast of Tabernacles, the Lord is reminding us na hindi ito
pang-permanent. This is temporary. Secondly, the promise that God will be bringing all of us, those who put their faith and trust in the Lord, who has obeyed the will of the Lord, patungo dun sa pupuntahan niya. The Lord Jesus Christ ascended into heaven because when He returned, He will be coming back. He will be getting all of us because He'll be putting us in the place that He has prepared for you and me. Kung hindi pa po natin kilala ang Panginoong Jesucristo, hindi pa po huli. Kung hindi pa tayo lumalagpas sa puntong paniniwala, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, even the demons, they believe Jesus Christ. Ang kaibahan natin, we not only believe, but more than that, we obey, we follow, and we submit to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Hindi pa po huli. May pagkakataon pa. Babalikan po natin yung ating proposition kanina. The question remains, will you believe the Lord Jesus Christ? Would you follow the Lord Jesus Christ? Do you want to know the will of the Lord? Ang hamon ng Panginoon sa atin, if you want to know the will of the Lord, you obey. You follow the Lord Jesus Christ. You want meaning in your life? Believe and follow. Like Christ, tayo po mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag na para tayong mga tagapagdala ng mensahe ni Kristo sa mga komunidad na kung saan nandoon tayo. Para tayong mga gate crusher sa party ni Satan. Because we would like to bring people in the presence of the Lord if they would only believe and follow in the name of the Lord Jesus Christ. In the spirit of prayer, manalangin po tayo ngayon. Meron pa po ba kayong mga kasama sa pamilya, kasama sa inyong mga barkada, kasama sa inyong mga komunidad na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Gamitin po natin ang pagkakataong ito. Ino-offer sa atin ng Panginoon itong isang mahalaga, importante at magandang sitwasyon na paglalagyan natin if we would only believe and follow the Lord Jesus Christ. Naghahanap pa ba ng meaning sa buhay mo? Gusto mo bang malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ang hamon ng Panginoon, follow and obey the Lord Jesus Christ. In the spirit of prayer, manalangin po tayo. Habang tumutugtog po yung ating background music, isa-isahin natin, ilapit natin sa Panginoon yung bawat mga pangalan na kung saan gusto nating ilapit sa Panginoon. Kapatid, anak, asawa. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets, to look upon the one who bled to save me and walk with Him for all eternity. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more, standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And every prayer we prayed in desperation, the songs of faith we sang through doubt and fear, in the end we'll see that it was worth it when He returns to wipe away our tears. Oh, there will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more, standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day we
we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever he shall reign. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels in the saints. We raise a mighty roar, glory to our God, who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels and the saints. We raise a mighty roar, glory to our God, who gave us life beyond the grave. Holy. We are just pilgrims and travelers on this earth. We submit to you ourselves. For all these things we pray with much thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ay, nawala yung huling hamon. Ang huling hamon po dyan, let's keep gate crashing for the Lord. Magandang umaga po. Praise God po for the message of the Lord sa umagang ito. Tayo po ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na magbibigay ng ating ikapot kaloob. Bago po yan ay sambitin po natin ang ako'y isang katiwala sa bisa ng panalangin. Sabayan niyo po ako, ako'y isang katiwala. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, tagalalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay at mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon ay aking inahandog ang Kanyang ikapo at ang aking kaloob na nauukol sa Kanya. Maaari na po tayong makaupo para po sa mga gustong mag-abot ng kanilang tithes and offering dito sa ating loob ng simbahan. Naririto po sa inyong unahan ang brown box para po dito nyo po ilagay ang inyong mga tithes and offering. And for those naman po who wants to deposit it through bank, may kita nyo po sa ating screen ang mga details. You may take a picture or screenshot po para sa ating mga online viewers. Next po. Today po, we have Sunday school. So since it's the 5th Sunday, sila po ay nasa likuran per classroom. Meron po silang klase ngayon. So para po sa ating mga magulang, we invite you po na kung meron po kayong mga chikitings, mga young ones, we invite you to bring them po dito sa ating simbahan and makasama po sa Sunday school. Ayan po, midweek prayer service. So ito po ay every Wednesday na ginagawa 7:30 p.m. kung saan sama-sama po tayong nananalangin as one community. This coming Wednesday is the first Wednesday of October, which means hybrid po tayo. Meron po tayong physical and meron din po tayong online. So kung may kakayanan po kayo na pumunta through physical dito po sa ating chapel at 7:30, we invite you po na sumama sa amin dito. Small group, ayan po sa mga wala pa pong small group,
marali lang po tayong makipag-ugnayan kay Pastor Jojo and Pastor Jom so that they can find people who will be there with you in your walk as a Christian. CCC Choir Practice. If you have the heart po to sing for the Lord through choir, meron po silang practice every Saturday 5 p.m. dito sa chapel. And you may get in touch po with our Maestro Rio for details. Ito po, meron po tayo, ay praise God po because this year, meron po tayo muling membership and baptismal class. Meron pong, para po sa mga may heart, para po sa mag-member sa ating CCC. Mamaya po ay meron tayong meeting dito sa loob ng simbahan. Makipag-ugnayan lang po tayo kay Tita Chani and kay Maestro Rio. Mamaya po yan after service. So for more details po, sila na po yung mag-introduce nito sa inyo mamaya. Ayan po. By the grace of the Lord, we have 4 first-timers and isang balikbayan. So, unahin po natin. Sana po tama po yung pronunciation ko ng inyong mga names. Una po is Marik Jen. Kapag tinawag po ang inyong pangalan, maaari po tayong tumayo so that we can recognize you. Marik Jen po. Next po is Alexandria Tapalis. Ayan. John Briggs Nicolasora. Tama po ba? John Briggs Nicolasora. Jogs Malyari. And lastly po, balikbayan from Dubai, John Vincent Ipangko. So let us all stand up po and greet them po ng good morning sa umaga nito. Welcome your brother in the name of the Lord. We welcome you, sister, in the name of the Lord. His face is much better because you came and we love you in Jesus' name. We welcome you, brother, in the name of the Lord. We welcome you, sister, in the name of the Lord. His face is much better because you came and we love you in Jesus' name. Para naman po sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday this week, unang-una po sa araw na ito, ang ating kapatid na Nikki Lopez. Nasa likod po si Tita Nikki. September 1 naman po ay ang kapatid na Mirabel Hilario. September 6, Arlene Gregorio. Ayan lang po, silang tatlo lang po pala. Batiin po natin sila ng ating birthday song. Maligayang bati sa'yo sa pagsapit ng kaarawan mo. Sana ay lagi kang pagpalain ni Kristo. Maligayang bati sa'yo. Wala po tayong wedding anniversary. For our closing prayer and further announcement, tatawagan ko po ang ating Pastor Jojo Angeles. Okay. Good morning po sa ating lahat. Yan, going back lang po sa announcement kanina about our CCC membership and baptismal classes. Yan, ang inyong lingkod po ay ang head ngayon ng ating membership committee together with the Board of Elders sa Tita Chani. Yan, later po may meeting po tayo. We will have membership and baptismal classes. Membership classes will be on September 1st Sunday. And it will be held every after po ng ating Sunday worship service. Yan, from September 7 to October 5. Yan. As for the baptismal classes naman po, it will be held on October 19. Calculate ko muna. Yan. It will be held on October 12 po pala, and baptism will be on October 19. Yan. So let's get excited po as part of our anniversary, as we welcome a new year.
It's also an honor, no, and an opportunity from the Lord to also uh, to also have new members of our CCC family. So if you are interested po, gusto niyo po maging parte ng napakasaya at napakalikot na Caloocan Christian Church family, meron po tayong meeting mamaya after service. Dito lang po sa may left side ko. Yan. So, we will explain pa po kung ano po ang mga mangyayari dito. Pero we are excited. We are excited to be with you and we are excited for you to join the CCC family. So, ayun lamang po. Maraming salamat po. Yun. Tapos announcement din po sa mga small group leaders. Reminding the small group leaders, kayo po ay you're actually leading, medyo tayo. Ang original word po ng discipleship is to be a learner. Okay? So if you are a small group leader, you're supposed to be leading people to learn and follow Christ. Okay? Inuulit ko lang po yung mga small group leader ha. Hindi po, kung ang ginagawa niyo po sa mga small group niyo ay bine-baby niyo, care group po yan. But that is not our intention in the church. Our intention is to make disciples of these people to carry the cross. Okay? Kaya po ang ating intention for them to be also a small group leader. Okay? So, alam po ni Pastor Jomel yan, under ko siya. Alam niya, I'm not really so nice to him when it comes to a lot of things. Kasi kinakailangan niyang matuto to be a disciple of Christ, a learner. Yan. So reminder po yan sa small group leader. Hindi po yan fellowship, hindi po yan pasaya, kundi iyan ay tunay na pag-aaral sa pagsunod kay Kristo. Reminder po yan. Imimit ko sana kayo ngayon eh. Kaya lang, inunahan ako sa membership class eh. Hindi. Pero at the same time, yung membership class po, it's not just a membership class, it's a doctrinal class. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung mga katanungan niyo po kung ano ang paniniwala ng church kay Kristo, kung ano ang paniniwala ng Diyos sa ng CCC sa Trinity, and all those things, you are going to talk sa doctrinal class. Bakit ba ginagawa? Bakit ba kinakailangan maging miyembro? Ano ba ang paniniwala natin sa pagbibigay? Lahat po yan ay sasagutin sa doctrinal class. At even, we are going to talk about the history of the church. Hindi po history ng Caloocan Christian Church. We're going to talk from the time of Jesus, paano tayo napunta rito? Alam ko, ang dami niyong tanong doon. That is doctrinal class. So, if you're interested, 18 and above, okay, you have attended more than 6 times, or you have been here since the youth. Kung ikaw ay nag-18 na, okay, at dati ka na nagmi-minister dito, kapag po nag-18 ka, after a while at ayaw mong maging member ng church, tatanggalin ka po sa ministry. Basically, that's what we believe kasi parang ayaw mong maging member ng church. So, responsibilidad mo po yan. So, yun po yung ating mga announcement. Ano pa ba announcement ko? Sino po dito ang natutuwa, napagpala ng Panginoon sa Papuring Pinoy? Palakpakan ng Lord. Woo! Sino po dito, kaya nandito ka, ngayon ka lang bumalik o bumalik ka last time, kasi inimbitahan ka sa church dahil nanood ka, nakita mo yung Papuring Pinoy. Meron dito? Meron ba ditong nanood at bumalik dito sa church natin ngayon? Tayo kayo. Wow! Salamat! Yan. Papurihan ng Panginoon sa inyo. Puna kayo, thank you. Yan po ang intention natin talaga. To worship the Lord and to bring people to the Lord. Yan po yung ayun ang strength na binibigay ng Panginoon sa atin. Yung tayo ay patuloy na makapagdala ng kaluluwa, makakilala sa Panginoon. Hindi po tayo nag-perform lang. Bagamat napakagagaling ninyo. Okay. Pero ang intention po ng Panginoon ay madala ang mga kaluluwa rito. Now, as I close, no, bago po tayo mag-close, isa lamang pong paalala as I wrap up yung mensahe ng Kuya Rudy. You have heard it,
you have s- you have you went through, no, yung kanyang preaching. Isa lamang po ang reminder diyan, si Jesus. Only Jesus. Bago ka, first time mo, no, ngayon ka lang, o dati ka na nag-church, dati ka nang taga rito, member ka na dito, isa lamang po ang usapan, si Jesus. If you want the one word for the church for you to understand Caloocan Christian Church, isa lang, si Jesus. Now, ang point here is this. Hindi po ito preaching, just wrapping it up. It's either you are 0 for Jesus or you are 100% for Jesus. Ibig sabihin ng hope mo, si Jesus talaga. Wala nang iba. Kanino ang hope mo? 70% kay Jesus, hindi yan sapat. It's either you believe in Jesus or you don't. Kasi pag sinasabi mong may iba ka pang hope, ang hope ko yung asawa ko, ang hope ko yung hanap buhay ko, wala ka pa kay Jesus. Kasi wala kang kakayanan, lahat tungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. And that is the message today. That is the message of the gate-crashing Jesus. For you to surrender your life to Jesus 100%. Wala nang iba. Wala kang maiko-contribute. Walang maiko-contribute ang ibang tao. Ang ikino-contribute mo lang sa relasyon niyo sa Panginoon, lagi kang nagkakasala. Ang talagang katotohanan, ibigay mo ang 100% mo kay Jesus. Ngayon, kung ngayon mo palang narinig itong salitang ito tungkol kay Jesus, yung iba ang sabi nila, para raw mga siraulo ang mga Kristiyano kasi si Jesus lang ang kaligtasan. Kasi ganito po yan sa mga first time na nakarinig ng ganitong salita, lalo sa panahon ngayon. Ang tingin kasi natin, ice cream ang salvation. Alam mo yon, may tsokolate, may strawberry, no? May mango na flavor na pwede mong piliin para sa kaligtasan mo. Kung ganun ang perspektibo mo, hindi ka maniniwala kay Jesus kasi marami kang paniniwalaang kapalit ni Jesus. Etong sasabihin ko sa inyo, mali po ang metaphor ng ice cream. Ang metaphor po na kinakailangan nyo makita, may sakit ka at isa lang ang gamot na pwede sa iyo. Amen. Kapag may diabetes ka, hindi gamot ang sakit sa lagnat. Kapag may sakit ka sa puso, hindi gamot ang sakit sa tiyan. Ang gamot mo sa kaligtasan mo at sa kasalanan mo, si Jesus lang. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Ngayon, kapatid na ikaw ay nakikinig, my question right now, are you really 100% for the Lord? Can you ask your seatmate, 100% ka ba kay Lord? Of course, some of you will say, yes, napasubo ako, sabi ni Pastor Pero sa totoo, I would like you to keep that in your heart. It's either you are for God or you're not. If you're hoping for another person to save you, there's no one under heaven except the name of Jesus. You can only gate crush the way Jesus did if you are for Jesus. Amen? Today, you're going to stand and sing and worship the Lord through the song, Behold Our God. Handa po natin yung ating puso sa pagsamba. Yun, napasubo si Rio. Hindi ko siya sinabihan, kakanta pala. Tayo po lahat ay tumayo. And let this be the prayer of my heart, your heart. Who is the God who took the nails for you at the cross? Isa-isahin niyo po yung mga kataga ng kanta. Who can counsel anyone except God? No one can counsel Jesus because He is the counselor.
He is your counselor. Mga kapatid, sing and pray today. Sing and behold the God of your life. Si Jesus lamang ang Diyos mo. Wala nang iba. Everyone, say Jesus. From the bottom of your heart, say Jesus. Who has held the oceans in his hands? Come on, church. Who has numbered every grain of sand? Kings and This is my prayer, Lord. tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Hear our prayer, Lord. Behold, We worship you. our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Let's pray, CCC. Surrender our lives to Jesus. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Come on, church. Behold, our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore him.
adore. Hear the voices of your people, Lord. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Yung pinakamalakas na palakpak mo sa Diyos. Sa iyong Jesus na tagapagligtas. Lord, minsan pa we are reminded of who you are. Sa amin pong patuloy na pag-aaral na iyong salita, nakita po namin ang iyong katotohanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kung may mga bagay pang nakakasagabal sa amin sa pagsunod sa iyo. We'd like to surrender everything. Para pong yung babae doon sa balon, nais po namin gayahin siya. Nais lamang niyang uminom ng tubig nung na-meet niya si Jesus. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, binitawan niya ang kanyang hawak na sisidlan ng tubig. Dahil ibinigay na ng Panginoong Jesus ang tubig ng buhay. Lord, allow us, give us the strength to let go of our pails, yung amin pong mga timba na nakakapagpabigat lamang sa amin pong paglakad sa iyo. Nais po naming bitawan ito. Mga kapatid, kung meron ka pang mga ganong bagay sa buhay mo, yung hindi mo mabitawan kaya hindi ka makasunod ng tunay at buo sa ating Panginoon. May mga timbakang nagbibigay ng kabigatan sa iyo. Burdens that are mga kasalanan that easily entangles. This is the time for you to let it go. Lord, I'm letting it go right now because I'd like to follow you 100%. You are my only hope. Ikaw ang gamot sa aking karamdaman. Ikaw ang gamot sa aking kamatayan. Ikaw ang magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maisa puso ang narinig naming mensahe. That there's no other one. Dalayan po namin, Panginoon, you clear our mind, our hearts, our souls, so that we can follow you, understanding that you are the only hope. You're the only hope of our lives. You're the only hope of our family. You're the only hope of our friends, O Lord. Dalayan po namin, Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang malaya na pagsunod sa iyo. Winawaksi po namin ang anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Winawaksi po namin ang mga kasalanan. Winawaksi po namin ang mga iniidolo namin sa buhay, mga bagay na nauuna bago ikaw. Sinusurrender po namin ang aming mga suliranin. Sinusurrender po namin ang aming mga challenges. Dahil batid po namin, O Diyos, sa gitna ng mga unos ng buhay, ikaw ay magbabantay. Sa isang salita mo lamang kaya mong pigilan ang lahat. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat isang nandirito, ang aming Caloocan Christian Church, at lahat ng nasa online. Allow us, Lord, to release anything that hinders us from following you right now in the name of Jesus. Dalayan ko rin po, Panginoon, na gamitin niyo po kami, Panginoon, mga bibig namin, mga paa namin, to reach out and tell people of the gospel, the good news of Jesus in our lives. Dakilang Diyos, nawa ang aming mga buhay ay maging magandang ehemplo, makita na isang magandang testimony ng buhay na binago ni Jesus. Lord, you choose us. We did not choose you, Lord, but you are the one who chose us, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na manatili lamang kaming sumusunod sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Dalayan din po namin, Panginoon, yung aming pong linggong ito. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays. Lord, continue to
Bring to them, Lord, the joy of your salvation as they remember the special day, Panginoon, ng kanilang buhay. As they were born, make them remember that you made them born again. Dalangin din po namin, O Diyos, na ikaw po ang magpala sa lahat po ng mga gagawin pa namin. Bless po ninyo ang works ng aming mga kamay, yung aming mga negosyo, yung aming pag-aaral, yung aming pagtatrabaho, yung aming mga gagawin at ginagawa sa aming mga tahanan. I-bless niyo po yung aming mga relasyon, O Diyos. Kung meron po kaming kagalit ngayon o may mga taong galit sa amin, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa diwa ng kapayapaan na nanggagaling kay Jesus at sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, paghilumin niyo po, O Diyos, ang hindi pagkakaunawaan sa aming mga tahanan, sa aming mga kaibigan, at sa lahat pa po, Panginoon, na has offended us or maybe we have offended them. In the name of Jesus, teach us to forgive, teach us to love, and teach us, Lord, to give mercy the way you have given us mercy. Dalayan din po namin, Panginoon, na ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa lahat po ng may karamdaman. We remember Ronald, Lord, patuloy po namin dinadalangin ng kapatid namin na nasa Georgia. We continue to pray for Ses, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, ang kagalingan at kabutihan sa kanyang kalusugan. Or pray for Mia, Panginoon, ang kagalingan din po sa kanyang karamdaman. And likewise, Lord, for those I have not mentioned, Panginoon, dinadalayan ko po, O Diyos, nabigyan mo po kami, Panginoon. You are our healer, Lord. At yung healing na yan, Lord, hindi lamang sa aming pisikal na pangangailangan o nanghihinang mga katawan. Heal us mentally, heal us spiritually, heal our emotions, O Lord. Heal our finances, O God. Heal us, Lord, because you are a God that takes care of everything in our lives. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong tema na patuloy na tinuturo niyo sa amin as a missional church. You have called us to be missionaries. Patuloy po naming sinusunod ang aming Panginoong Jesus na siyang nagturo sa amin kung paano maging missionary. Ito po ang aming layunin, Panginoon, bilang isang iglesia. Pagpalain niyo rin yung aming mga special missionaries, kagaya po, Panginoon, ng Pastor Eli at ang buong kapirma sa kanilang ginagawa doon sa dakong iyon sa ibang bansa. Patuloy niyo rin pong kalingain ang lahat ng mga missionary friends namin sa Zambales at Bataan. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang aming mga kaibigan, yung iglesia po sa Zamboanga na aming pong inaasisan. Dalayan din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga misyon. Dalayan ko po na, Panginoon, na ang lahat ng mga churches will have this heart to be missionaries. Samahan niyo po ang bawat isa sa aming pag-alis sa lugar na ito, baon namin, Panginoon, ang isang salita, ang isang pangalan, isa na nangunguna, patuloy na mangunguna sa aming mga buhay, si Jesus. Dalayan po namin, Panginoon, na ang aming mga fellowship later on, that we will continue to be warm to each other, na siya yung itinuro sa aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain niyo po kami, and we thank you, Lord, dun sa nakaraang papuring Pinoy. Dalayan po namin, Lord, hindi lamang po maging napakagandang memory ng mga bagay na yon, kundi isang stepping stone for us to continue to be good Christians, to be ministering to people, to be reaching out, at patuloy, Panginoon, na aming mga buhay, O Diyos, ay maging magandang halimbawa ng buhay mananampalataya. Pagpalain niyo po kami, Lord. Ingatan sa aming mga kahinaan. We are so broken. You know that, Lord. Ikaw po ang aming Diyos na aming laging sinasandigan. We bless you and we thank you, Lord. This is our prayer with thanksgiving. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Now unto him who is able to give us more abundantly than what we all think and ask, according to the power that works within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen and amen.
Minsan pa po, tayo po umawit sa ating Panginoon. Awit ng papuri. Awit ng papuri sa'yo lamang laan. Salamat sa'yo katapatan. Ang bawat lakad sa bawat pagkakbang, pangalan mo ang aking tangan. Minsan pa po, awit ng papuri. Awit ng papuri sa'yo lamang laan. Salamat sa'yo katapatan. Ang bawat lakad sa bawat pagkakbang, pangalan mo ang aking tangan. Salamat mo, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ika'y laging tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, ang ngalan mo ay pupurihin. Maglilingkod habang may panahon, sa ganang bunga ang aming hain. Aming hain. Tatahakin ang makipot na daan. Ipapangaral ang iyong pangalan. Jesus, ikaw ang tanging daan. Salamat o Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ika'y laging tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, ang ngalan mo ay pupurihin. Maglilingkod habang may panahon, sa ganang bunga ang aming hain. Salamat po. Salamat po, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ika'y laging tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, ang ngalan mo ay pupurihin. Maglilingkod. Maglilingkod habang may panahon. Maglilingkod habang may panahon. Maglilingkod habang may panahon. Sa ganang bunga ang aming hain. Aming hain. Ang aming hain. Ang aming hain. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all.